Cynthia Villar huli ang plano ni Risa Hontiveros. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Doon sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung doon din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in obedience pa rin. That's where this comes in, Mr. President, na yun yung the problem. Yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? That's our experience in Las Piñas. So I'm telling the secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang Secretary sa inputs ng ating mga colleagues sa bawat locality natin. Kasi lahat yan, pag pinagsama-sama, really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng department. I think what the department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay sabay na trabahuin ito with government funds, prioritizing housing for the poor. Nakatira doon sa lupa, natatayuan nila ng condominium. Saan dadalhin yung mahihirap na cannot afford the condominium? Mr. President, kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga programa. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get the updated figure on that. Ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so not 4,000 pesos. Can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang kino-question ko is yung model na condominium. Mahal ang condominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga mahihirap na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium-rise na iyon. At meron din pong proposed na amortization subsidy in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Yan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon, dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. 1,500 pesos. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. Okay. This is amortization subsidy. Amortization po na yan. Ito yung base pa lang. Base pa lang ito. Wala pa yung Per month yun, ano? subsidized na. LGU. I just want the should to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Hindi sila beneficiary. That is what will happen. Oh. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila 500 a month lang. Oh, mas safe 'yon. Bakit tatayuan ng kondo? Oh, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng good gentlewoman, last year, sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng government guarantee, ay maging bukas na
i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin tulad ng CMP. Promoting that, and I don't think that's practical. That That's is why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo, kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford a condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. Katulad namin, itong inyong NHA, some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog, they are being relocated to Naik. Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O mas better pa yon kesa magtayo ka ng condominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? O paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo, saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, naisusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program in Yes. Las Piñas for I think 30 years. And it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land, that they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now, and they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Yes, Mr. President. If I may, I think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil paulit-ulit natin ini-impress yun sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa final na GAA. Halimbawa po mula 2016, nag-propose ng funding ng, this is 1 billion, right? 1 billion pesos hanggang sa 2024, hiniling ang 13 billion pesos. Pero ang naibibigay lang halimbawa, o naibigay pala nitong 2024 GAA ay 126. But you, Yes, you so will have over- money to build so- condominium. Sorry, what? No. What I'm trying to say, Mr. President, is nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga't nung unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH, precisely to say what the good gentlewoman is saying, na hindi pwedeng i-abandona natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven, tried and tested components tulad ng CMP, i-sustain natin, and then Yeah, but you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang government guarantee ay pwedeng sama-sama tugunan yung ating housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan but historically. if we have land there, Ano po? and they can buy the land and Well- distribute it to the poor, why will we have to build condominium which they cannot afford? Just Opo. give them the land. So it is actually up to us also now, Mr. President, kahit dun sa particular na programang sinusuportahan natin ng CMP. Nag-propose po itong representasyon ng 500 million pesos para sa CMP, pati po sa unprogrammed funds natin sa 2025. Ang
historically din po sa budget na hinihingi ng DSUD at key shelter agencies pero aktual na ibinibigay ng DBM, halimbawa sa SHAFC, historically humingi po tayo para sa kanila ng 14.8 billion pesos pero 121 million pesos lamang po ang naibigay. But we are not abandoning kahit alin sa mga Gagamitin mo sa condominium kung yung lang land lang na murang-mura hindi mo magawa. Anong model yun sa condominium? yes. You will say that it will be financed by the private sector. Yes, Madam Hindi Mr. naman gagamit President. din ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Kasi kami, in Las Piñas, we're very successful sa CMP program. The poor can afford that. Why are we abandoning it at gusto natin tayuan ng condominium when it's more affordable for the poor? Mr. President, if I may make a few more points of record para lang makompleto din itong discussion namin ng good gentlewoman. Ang priority po ng DSUD kasi hindi yung lupa lang. Gusto ng Secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government guarantee. Condominium kung kanila. Kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler. Tatayuan nila ng condominium. Where will the informal settler go? Pero They that- cannot afford the condominium. Paaalisin nila doon. Saan nila hindi dadalhin? po. Hindi po pa. Paaalisin eh. Ganun na ang pinopromote sa amin eh. This is on the ground. Kaya ako nagsasalita, I'm hearing it in the ground. Napaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng condominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the condominium? Ang sabi nyo, mag-uutang sa Pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa Pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng condominium. O where will they go? Mr. Secretary, may problema po tayo sa Las Piñas kasi what I'm trying to show here is pag kinumbine po natin yung mga tried and tested na housing programs natin tulad ng CMP, tulad ng GLAD, plus itong 4PH na isinusulong natin with government guarantee, masasagot yung housing backlog natin, pati sa mahihirap, pati particular sa Las Piñas. So, The paano po condominium natin will not solve the tutugunan yung problem of the problema? poor. They cannot afford the condominium. I'm telling you. Kasi I know how to build condominium, so I know that they cannot afford that. Ang ayoko lang naman, mawalan sila ng opportunity to have land. O kung hindi nila kaya ang condominium, give them the opportunity to own the land and let them build houses in the future. Yun namang kanilang houses, meron silang houses, ililipat lang nila doon sa lupa na allocated for them. We have seen it. Actually, Mr. Homes are 4 stories kasi dahan-dahan nila 30 years, dahan-dahan nilang binild. Precisely, They're Mr. own President. condominium. Yes, Mr. President. Yung sinasabi po ng gentlewoman, yun po yung pinupuntahan ko, na given yung best practice natin sa CMP, yung best practices ng ibang mga informal settler community sa GLAD, na pwedeng mag-combine yon dun sa components ng 4PH, na ito nga, gaya ng sinabi nyo, over time, naging 4-story. So, yun po ay consistent dun sa mid-rise na condominium na sinasabi na, But, I they hear the can good only gentlewoman, pay Mr. President. 500 pesos for the land. That they can afford. O later on, magsisave sila. Pag lumaki ang anak nila, nakakasave sila, then slowly they build their homes there on the land. But ang sinasabi ko, don't deprive them of the land because you want to build condominium. Yes, They Mr. can't President. afford the condominium. Opo, gaya ng nabanggit ko po kanina sa Good Gentlewoman, ang konsepto po ng department sa 4PH and with government guarantee ay yung mismong informal settlers na nandun sa isang lupa. Sila ko qualify eh. Kasi wala silang income na gano'n that can afford to pay for the amortization of the condominium. Let's be practical. They cannot afford that. Mga ano lang yan eh, tricycle driver. Mga nagtitinda sa palengke. Hindi naman everyday
continuous ang income nila. Wala naman magsa-certify sa income nila, napapasa sa pag-ibig. Alam mo, kung mag-process sa pag-ibig, there should be a certification of your income. Who will certify for the tricycle driver and the nagtitinda sa palengke? Mr. President, Kami rin, nagpo-process kami sa pag-ibig. Kami nga, nagda-down pa sa amin ng ang laki-laki, bumabagsak pa rin sa pag-ibig. Nire-refund namin yung down payment kasi they cannot qualify. Mr. President, kahit sa 4PH na may government guarantee, may nakikitang importanteng papel ang pag-ibig. But to get back to the important concern ng good gentlewoman, meron na po tayong proof of concept with informal settlers sa Bacolod. Tama po? Sa Bacolod. So, I hear what the good gentlewoman is saying, yung problema sa Las Piñas. When there are no homeless or poor people there. Here in Las Piñas, they will remove the homeless and the poor people to build the condominium. Where will the poor and the homeless go? O hindi naman sila ko-qualified dun sa pag-ibig to buy the condominium. How do we solve that? If the good gentlewoman would allow, pwede ko pong i-present yung data doon sa case study, yung best practice na na-establish doon sa Bacolod. Sa Bacolod, okay. Yes, of course. Ibig ko lang pong sabihin. Bakit basta ang LGU? Well, actually, Mr. President, yun po yung nabanggit ko sa good gentlewoman kanina. Kaya nga po, The problem is our LGU cannot spend. We only earn 3 billion a year. yes, Mr. President, na-appreciate. 55% will go to marunong ako sa finance. Yes. 55% will go to PS and overhead. Di ang matitira lang 1.2 billion. And that will cover yung health benefit, yung educational benefit, yung pag-support sa mga police, pag-support sa fire department and everything. What will they spare for homes of the poor? Yes, Mr. President. I appreciate po na magkakaiba ang specific situations on the ground. Because Tayo nagkakaiba. Siguro, ang difference lang natin, nakita ko na yan sa Las Piñas. yes, And I Mr. know what happened. Yes, So I'm sharing you. Maybe si Secretary sanay siya sa private. Ay ako sanay ako sa tanungin mo ang iyong NHA, ako ang nagre-relocate linggo-linggo sa kanya. Dinadala ko sa NAIC kasi doon sa NAIC, walang down payment, 700 ang hulog. Tingin ko, kayang-kaya yun ang mahihirap. Bakit ayaw gumawa ng programang gano'n na kaya ng mahirap? Bakit pipilitin ang mahihirap mag-condominium which they cannot afford? Yun lang ang question ko. actually, Mr. Excuse President. me, with all due respect, Yes, Mr. Senator President. Cynthia, I can see Senator Nancy raising her hand. The permission of the minority leader and Senator Villar. Thank you, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po itanong, Mr. President, aside from the monthly amortization, magkakaroon din ho ba sila ng parang association dues? Kasi alam ho natin, pag condominium, meron yung mga common area expenses. For example, yung ilaw sa hallway, I guess baka may mga areas na kailangan i-repaint or i-repair. Kasi pag condominium setup, laging may kasama yung association, para association dues. Yes, Mr. President, the good gentlewoman from Makati is correct. Pero inputted na po yun dun sa loan at mako-cover din ng additional subsidy, Mr. President. So dun sa 1,500, mako-cover na yung association dues. Yes, Mr. Out of the President. 1,000, who will manage that fund? Kasi alam ho natin, pag may association dues, there's a homeowners that manages the fund or building administrator na siyang hahawak ng pera. So, sino yung may ganitong role? Ang magkakaroon po ng ganong role, Mr. President, ay yung pag-ibig. Isa sa marami-raming importanteng papel na gagampanan nila. At ang function ng pag-ibig ang maging mag-manage ng association dues. Yes. Opo. Habang wala pa pong HOA, Mr. President, yung pag-ibig na muna, pero once na-organize na yung homeowners association, ipapasa po nila yung tungkuling iyon sa kanila. Siguro, Mr. President, i-review lang ho natin. I don't think that is part of the mandate
of Pag-ibig to manage association dues that will be collected as part of the amortization? Kasi ang magiging collecting agent po ba dito ay Pag-ibig? Dahil lamang in-input na po yung association dues sa loan. Kaya lamang po, in that sense, hawak ng Pag-ibig yung association dues, pero within the overall loan. And once nga mabuo yung homeowners association, yung pong pag-manage nung pagkolekta at pagbayad, pag-administer nung homeowners association fees, ay ang HOA na po ang And may responsible. datos na din ho kayo na ilang years ho ba to if ever? 30 years? 20 years? Over 30 years, Mr. President. So after 30 years, makukuha na ho nila yung, they will already own the property. Yes, Mr. President. And then after that ho, who will be in charge of maintaining the building? Yung homeowners association na rin po, Mr. President. And so far ho, may experience na ho ba tayo na na-maintain afterwards yung building ng HOA? Na medium-rise building ng government project? Nakita niyo. Okay. Mr. President, yung may karanasan na po ang department, Mr. President, na basta't may budget tulad ng pinaplano nila na may maintain po yung quality, yung cleanliness, etc. I'm nung talking about condominium. afterwards. Yes, Kasi diba, after ultimate payment. goal is for them to own the property, which means they will eventually absorb the maintenance of the building. Which, ano yun kumbaga parang hindi rin nila na-input na after 30 years, meron pa pala silang kailangan pondohan for life kasi nga may association. Yes. Siguro for example, itong medium rise, yung Centennial ba yun? I mean, that's an NHA project, right? Nakakakolekta ho ba kayo ng housing, may association dues ba doon? May HOA ba sa Centennial? Tagig. Sa Taguig? I think ito ata yung mga nirelocate from the Pasig River. We're asking the response to Diba? the status of Centennial, Mr. President. Pero Ay, right. ngayon pa lang, meron pong HOA Development Bureau sa loob ng department na kahit habang binabayaran pa yung amortization sa utang over 30 years, nagsasanay na po kung papaano once kanila na po yung property na yon, masusustain nila na maalagaan ito So, ibig bilang sabihin, HOA. po nun, for in a span of 30 years, yung Pag-ibig magmamanage nung association dues? Yung HOA din naman po, Mr. President. It's just that habang tumatakbo yung panahong iyon, sinusuportahan sila ng department through that bureau, matuto kung paano talaga i-manage yung property na yun in the long term. Yes. Yun lang po, Mr. President. Siguro, pag-aralan lang din ho nating maigi kasi yung pagtira sa isang condominium, ano yun malayo dun sa mga individual houses, di ba? Kasi ito talaga, may mga common shared responsibilities yung homeowners na baka yung bumibili ng unit, hindi niya alam na meron silang ganong responsibilidad. Yun lang po, Mr. President. Salamat, Mr. President. At bahagi po yun ng social preparation ng mga beneficiaries. Salamat po Thank you, sa good Senator gentlewoman. Nancy. And if I may, Mr. President, pick up dun sa isang point ng good gentlewoman from Las So, Piñas. To tell the should, Yes. they should give the option to the people what they want. If they want condominium or if they want the land. Parehong advocacy natin dyan, good gentlewoman, kahit bilang Ilang sponsor. pwede mag-condominium kung hindi kaya. They, Yes, they Mr. be President. given the option to buy the land. And then yung land na lang. Kasi sa amin, gusto lang nila, kanila yung lupa. And mura lang yon. Oh, give them the option. Don't force them to buy from the condo because many of them cannot afford it. Oh, yun lang ang inaano ko sa inyo that after all, your mandate is to provide for the homeless and the poor.
bakit mo po pwersay mag-condominium yung homeless and poor if they cannot afford it? Oh. Oh. Yes, So, Mr. yung option na yun should not be removed from them kasi gagawin nila, tatanggalin nila yung mga homeless and poor, tapos tatayuan nila ng condominium, tapos hindi naman magkukwalify yung homeless and poor to buy the condo, where will they go? Oh. Yes, Mr. President. 100% nakikiisa ang representasyong ito sa Good Gentlewoman sa ganyang advokasya. Please, At- na wag nilang bobolahin yung mga Yes. pahihirap na aalis kayo dyan, bibigyan namin kayo ng kondo. Akala nila libre yung kondo, hindi nila alam, babayaran nila yon and they cannot afford it. I know they cannot afford it. Oo. So, give them the option. Sila mamili kung gusto nila, lupa lang ibigay sa kanila o buildan sila ng kondo, di ba? And many of them would prefer na bigyan na lang sila ng lupa and mag-save na lang sila to build houses on the land in the future. Kasi nagawa na sa amin yon. So why are they changing the model? Yun lang ang question ko. Yes, Mr. President, and definitely the model is not being changed. May affirmation po tayo dito na CMP as an option will always be there and will not be abandoned. Nga lang kailangan talaga ng funding mula sa GAA na historically hindi po naibibigay. Pero patuloy po nating ilalaban na laging kasama po No. ang CMP. Uh, Pati po, we yes, Mr. can President. approach government financing institution to buy the land and then the people will pay amortization for the land. Hindi naman kailangan manggaling sa GAA yun eh. If you will arrange that Pag-ibig will buy the land and they will pay amortization to Pag-ibig. Oh, they don't want the land for free. They just want the opportunity to be able to pay amortization on the land. Kasi mas mura yon than condominium. Yun lang naman ang option na binibigay namin. Di naman sila naghahanap ng libre. They're willing to pay the amortization, but you give them a chance. May model na gano'n, na bibili ng Pag-ibig or government financing institution ng land, and then they will pay for it through amortization. And they will even willing to pay down payment. Paano ba ginawa yung NHA na walang down payment, tapos 700 ang hulog, may mga ginagawa, nililipat ko yun sa inyo sa NAIC eh. Di ba that's a better model? Imagine a townhouse and our people from they pay they don't pay down payment, they just pay 700 a month. Tuwan-tuwa sila dun eh. Yes, Mr. President, and actually hindi po nalalayo yung 700 pesos na sinasite ng Good Gentlewoman sa tinatansya din with amortization subsidy na babayaran kahit sa mga low-rise buildings bilang isa, hindi lang yung solong option sa 4PH dahil nga laging nandun pa rin ang CMP, laging nandun pa rin ang GLAD. 4,000. Hindi po, not according to this table ng DSUD. Okay. Kasi Oh, definitely, Good Gentlewoman. Mr. President. Just a point of order, Senator Your Sito, Honor, can you please use the mic so we can hear you? Thank you, Yeah, Mr. just President. protecting the people living on the informal settlers. They are being deceived that they will be given condominium. Akala nila free yon. Sabi ko, mahal yan. So, huwag kayo aalis dyan sa lupa kasi pwede namang ibenta sa inyo yan lupa. At yan ang hulugan nyo, mas mura. Oo. Yun lang naman yung option na yun. Kasi paaalisin sila eh. And pagpunta nila sa Las Piñas, kasama pa nila Shopsy. Oh. So, who are doing that? Mr. President, as I was saying kanina, bukod dun sa Kasama may nila ang contractor. Oh, yung contractor nagagawa ng building. Bakit kasama contractor? Mr. President, Ano yan, negosyo? Na i-deprive ang poor ng mga lupa nila tapos ninegosyohin nyo yung lupa? Ano yon? But may contractor at ano yon, ibebenta. Sabi nila, how are you able to buy? You have to apply sa Pag-ibig. And if you're rejected, you are not entitled. Mr. President, as I said earlier, kahit kay Secretary mukhang may problema dun sa Las Piñas and as in previous years, we should
Yes, well, it's a good example to gain practical lessons from. So baka kailangan nating tugunan on the ground. Pero gusto ko ring i-make of record na yung binanggit ng good gentlewoman na 700 pesos amortization ay hindi na po nalalayo dun sa nakikitang posible ng department with amortization subsidy. Lalo na kung in partnership sa LGU na may 1,000 pesos a month, nagsisimula yung amortization ng informal settler dun sa low-rise building at 800 pesos. And then further, tungkol po sa CMP at sa GLAD, para ipakita, i-make of record na hindi po talaga bibitawan ng DSUD ang CMP, hindi talaga bibitawan ng DSUD ang GLAD, at lalo na dahil tinutulak natin ng Senado sila, patuloy nilang iisipin paano gagawing complementary programs. So iso-sustain bilang complementary programs kahit dito sa 4PH with government guarantee. For one, Mr. President, ang stage-wise na land muna ay ang CMP at ang GLAD. Nga lang, hindi yon bahagi ng 4PH pero complementary po siya at taon-taon hihingian pa natin ng GAA support yan. At halos wala ding... Yes, Mr. President? The senators would want you to manifest in writing that the people, the poor and the homeless will have an option to choose whether they want a condominium or a CMP program. Parang Yes, very well taken, Mr. President. The Secretary is very willing to do that to our they want a satisfaction. formal manifestation in writing that the poor and the homeless can choose whether they want a CMP program or a condominium. Oh, okay. So, may option. Yes, Mr. President. Yung paulit-ulit kong minamanifest during this interpellation so far, very willing po ang Secretary to put it in writing. Yung kanilang suporta at patuloy na paghingi ng GAA support para dun sa CMP at GLAD programs na alam nating may track record na tried and tested na mga modelo, Mr. President. Just further for the record, Mr. President, halos wala ding pondo ang CMP sa ngayon except for loan repayments or reflows. And lastly, at this point, Mr. President, kaugnay din ng written commitment na i-accomplish ng Secretary, the Secretary has promised the committee to study the inclusion of GLAD. GLAD starts with just land acquisition. Pag ready na, bahin na. Tuloy mo na. Salamat, Mr. President. Thank you, Mr. President. I'm regaining the floor now. Yes, Mr. President. But I'm glad, actually, I'm glad that a lot of our colleagues are interested in how Yes, Mr. President. and how the 4PH program will come into fruition. Kasi Secretary, I'm reading the President's budget message. Ito po, page 22. The Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program, the administration's flagship program for housing. Yan po sabi niya. Pero ito lang po, dito tayo, babalikan ko yung mga numbers na naman ninyo. Sabi ng Presidente, this program will address the housing needs of 1.4 million Filipinos, etc. 1.4 ang nasa mind ng Presidente. Your plan is 3.2. Bakit? Ang layo rin ng goal niya, sa goal ninyo, then original goal niyo, 6 million pa. Nag-uusap po ba kayo, Mr. Secretary? 0.4 lang. Okay. Mr. President, yung binanggit daw ni Presidente na 1.4 million ay yung target as of now. Samantalang yung 3.2 ay yung adjusted target ng department for the next 4 years or 3 years hanggang 2028. Isn't the Secretary just the alter ego of the President? I mean, what's the target of the President? 1.4. Sinabi niya isang budget message niya. This program will, so future tense, address the housing needs of 1.4 million Filipinos. And he's referring to his own flagship housing program. So Mr. what is the real goal? Kaya pala
Well, ulitin ko to, no? This is not a good reflection on the sector or the department. Sa SONA nga ng Presidente, ulitin ko, hindi nga kayo na-mention eh. Ibig sabihin nun eh, baka ang Presidente mismo hindi impressed o hindi believe sa publicly stated goals po natin. Mr. President, yung 2028 target ng DSUD na 3.2 million aligned dun sa NEDA. Yung budget message naman po kasi ni Presidente is for 2025 and yung kanilang target na 1.2 million is also for 2025. Shared na shared po yun ng department at ng secretary bilang nga pong alter ego ni Presidente. With Well, the, at with the indulgence of the minority leader, if I may, just one question. Can I complete my thought? Okay. Kasi kung 2025 yun, ang sentence, yung part of the sentence kasi na hindi ko binasa, sinabi niya na there's an allocation of 1.8 billion pesos. And then you mean to say, sabi ng sa mind ni Presidente, ang beneficiary ng 1.8 billion pesos ay 1.4 million Filipinos? Imposible, Mr. President. 1,000 kayo, Mr. pesos President. per head. Oh, hindi Mr. rin po. President, kaya? Kinukuha ko po Mr. yung Mr. Pres- saktong datos. So, yes, go ahead, Mr. Presiding Officer. Have you started the construction of the houses for 1.4 million Filipinos? Not yet, Mr. President. Oh, when will you start? The President has already mentioned. Ang ongoing sa ngayon na construction, Mr. President, ay para sa 162,000 Only? units. Only? Slow-paced. Admit, The term of the President is going to end in 3 years. Until now, you're only building around 162 houses for only 162,000 Filipinos? admittedly, Mr. President, even on the part of the department, it is slow. Kaya po, kinonceptualize nila yung 4PH and they believe with the government guarantee as a game changer, with Pag-ibig fulfilling an important role, makaka-catch up po sila. Kaya nga po, they were able to set targets of housing units delivered until 2028. At target po nila, by 2028, nakapag-deliver na po sila ng 1.1 million housing units with interest subsidy and with a guarantee requirement. 1.1 million housing units. Yes, So to that be will- precise, Mr. President. That will house how many Filipinos? This would house, Mr. President, around 5 million Filipinos by 2028. By 2028. Opo. But as of now, you're hanggang 162,000 Filipinos pa lang. 162,000 units po housing. 162,000 units. Is that feasible? Housing around 800,000 Filipinos, Mr. President, Are you sure? as of this year or as of now. Are you sure you can meet the target before the end of the term of the President? It is the firm belief, Mr. President, of the department na gamit ang government guarantee, mapapabilis at makukompleto yung construction ng kinakailangang housing units na ito. Okay, good luck. Thank you, Mr. President. Okay,